Si Grid ay nagsusumikap, sinasabi nito na kahit may magaling siyang guro, ang paglaban ng mahigit kalahating araw na ganyan ay parang impyerno. Sinasabi ni Vantner na oo, kahit si Grid ay unting-unti na nauubos ang kanyang stamina sa limitasyon na laban na ganyan. Sinasabi ni Faker na baka ito na ang kanilang 51 rounds. Ngunit ang rate kung saan siya lumalakas ay hindi kapani-paniwala. Inilalagay niya ang lahat ng mga kritikal na pag-atake. Noong una, ang laban ay sobrang pabor sa Doppelganger, ngunit ngayon, si Grid ay nakakaganti na. Sinasabi ni Pan na kahit gusto nilang sumunod, parang gamitin siya bilang practice partner, kaya hindi talaga nila siya matutulungan. Siguro dahil kay Piaro na nasa likod niya, siya ang dahilan kung bakit lumakas si Grid at pati sa dahilan na mahirap pumasok. Hindi siya makapaniwala na hindi lang siya isang magsasaka. Saan niya nakita ang NPC na ganyan? Ano ang totoong identity niya? Sinasabi ni Rigas na ang great NPC na nagtuturo sa kanyang swordsmanship at nagproprotekta sa kanyang buhay. Nagseselos siya, bumagsak na si Grid sa kanyang kapaguran. Sa isip-isip ni Grid na ang kanyang stamina ay nasa bottom na. Kalahating araw na siya lumalaban pero nasa 70% pa ang health ng Doppelganger na ito. Grabe na ang kalokohan na ito, sa isip-isip ni Piaro na hayaan niya muna siya na magpahinga. Tinatawag ni Piaro si Rigas, nagtaka pa ito kung sino ang tinatawag ni Piaro, tinatanong niya pa kung sino daw ba. Sinasabi ni Piaro na nakikita niya sa kanya na may potensyal siya. Habang nagpapahinga si Duke Grid, labanan niya ang nilalang na ito. Masayang sinasabi ni Rigas na tuturuan niya din daw ba siya. Tatanggapin niya ito ng lubos, sinasabi ni Vantner na hindi lang si Grid ang tinuturuan ng NPC. Kamangha-mangha yan, baka susunod na din sila, nagtataka naman si Vantner na sinabi ni Piaro na ang susunod. Bagsak na pala agad si Rigas, sa isip-isip ni Piaro na bilasan na nila at lumakas sila na para harapin nila siya, mga kabataan. Hanggang sa araw na siya ay maging Sword Saint, sumapit na ang gabi, hindi pa nila napapabagsak ang Doppelganger. Ang Doppelganger ay hindi tulad ng tao, ito ay heteromorphic existence. Matatag na pinuprotektahan niya ang kagubatan na ito sa nakaraang daang taon. Naniniwala ito na ito ay magiging pareho din. After all, dati hindi mabilang ang mga tao ang umaakyat sa kagubatan na ito. Pero this time, iba na, gusto nito matapos ito sa pamamagitan ng pagpatay sa kanila, pero patuloy silang dumarating kahit matapos silang matumbak. At sa kanila, siya ang pinakaiba, kalahati ba siya ng kapangyarihan niya? Hindi naman niya ito maalala, hindi nito alam kung hanggang kailan magtatagal ang lalaking yun. Pero kailangang protektahan ito, ang mahiwagang kagubatan na ito. At higit pa sa bundok na yan, sa tanging existence na hindi kamuhian ito, kundi imbes ay respeto ito. Sa kumukupas na alaala, sa tanging ilaw nito, kailangan niya siya protektahan. Mula sa tao, gumamit sila pareho ng pagma-sword dance. Stab, isang skill na ginamit ng orihinal na may-ari ng form na ito. Kung parehong skill, mas mabilis siya, ginamit ni Doppelganger ang kill. Huminto si Grid at nagtaka naman si Doppelganger at sinasabi nito na pinatigil niya ang footwork para sa stab. At pinalitan niya ito bilang slashing, gumamit si Grid ng kill, at sa pagkakataon na ito nataman si Doppelganger ng kanyang skill. Tumatawa at sinasabi ni Grid na ano ang masasabi niya. Nahulog siya sa trick niya dito, di ba? Kahanga-hanga siya. Sa wakas bumaba na ang kanyang health ng 20%, nakikita niya na ang katapusan. Lihim na nakuha ng guro ang mga limitasyon ng mag-aaral, at habang ang malakas na kalaban ang sinira ang mga limitasyon. Ang perpektong kalaban nakakalimot sa kanyang mga limitasyon. Tulad ng sinasabi ng guro niya, ang Doppelganger na yan ay magaling na learning material para kay Duke Grid. To think na sobra na ito nag-level up ng skill ng matigas na ulo ng Duke. Naiinggit siya na may perpektong kalaban siya, pero mag-ingat, Duke Grid. Perpektong kalaban dahil matalas ang ngipin, dapat magsimula na ang tunay na laban. Naghahanda na ng bagong skill si Doppelganger, nagtataka si Grid at sa isip-isip nito na hindi niya alam ang stance na yan. Bahagi ba ito ng pagma-sword dance? Uri ba ito ng revolve? Nakahanda na pakawala ni Doppelganger ang atake niya. Pinakawalan niya na ang pinnacle, buong-buo tinanggap ni Grid ang atake ni Doppelganger. Napasok ito ng dugo at sa isip-isip ni Grid na ito ay isang targeted skill. Hindi niya ito maiwasan, tumagos ito kahit sa Holy Light Armor.
May ignore defense effect ba ang skill na yan? Sa isip-isip ni Piaro na ito ay naiiba sa iba pang mga sword dances na proporsyonal na gumagawa ng higit pang karagdagang pinsalang epekto sa halip na pisikal na pinsala. Isang skill na hindi na-carry-out si Duque, ang daan ng sword ay isang perfect line. Ito ay ang perpektong pagpapahayag ng swordsmanship, mas nakikita niya ang kanyang espada, mas gusto niyang harapin ang totoong siya, habang inuubo pa si Grid at sinasabi nito na sige, mabuti, may 7 pagma-sword dance footwork siya natutunan sa larawan na ka-drawing sa pader. Kahit mukhang simple, mahirap para sa iba itong kopyahin, at kahit kaya nila, hindi nila itong ma-activate, dahil napaka-intense at komplikado. Maliwanag niya na ito nakikita, ang kanyang mga galaw. Tapusin na nila ngayon ito, halimaw siya, natutunan niya na ito mabuti. Ngayon na ang panahon ng pagmas successor, nagulat naman si Doppelganger sa mga nakikita nito. Natutunan agad ni Grid ang pinakawalan niyang atake kanina. Nagulat din si Piaro sa mga nakikita nito dahil isang beses lang niya ito nakita, at sa isip-isip nito na ito ba ang kapangyarihan ng pagmas successor. Natutunan mo ang bagong kasanayan, gumamit si Grid ng pagmas sword dance, at ang bagong skill na Pinnacle Level 1. Sumayaw ka ng isang sword dance na nagpapahayag ng Celestial War God, nag-deal ng 700% ng iyong pisikal na attack power sa isang target. Ang skill na ito ay binabaliwala ang 60% ng depensa ng target. Usage restrictions, dapat nagkaroon ng isang sword-type weapon. Cost ng mana, 750 cooldown, 180 segundo, pinakawalan niya na ito. Sa isip-isip ni Grid na ang kapangyarihan nito ay nasa pagitan ng link at kill, pero ang cost at cooldown ng mana ay mas mababa kaysa kill. Kung may ganito ang nasa larawan na nakadrawing sa pader ginamit niya na ito bilang isang estilo. At ito ay isang targeted skill, dahil dyan, lagi siyang may deal damage. Tapos na, Doppelganger, biglang umikot ng mabilis si Doppelganger at nag-counter-attack ito. At nagpakawala ito ng revolve, sumisigaw at gulat na gulat sina Lowell at Reyes at sinasabi ni Reyes na na-reflect niya ito at tatamaan si Grid. Sinasabi ni Piaro na ang kalokohan na yan. Tatamaan na siya ng natutunan niyang bagong atake at babalik sa kanya ito. Biglang umikot din si Grid ng mabilis, magko-counter-attack din siya. Hindi makapaniwala at gulat na gulat si Piaro na reflect niya ang nireflect ni Doppelganger na atake at perfect timing ito. Lumagpas na ba siya sa level ng pagtuon lamang sa pagkontrol sa kanyang katawan at nagsimula ng paghuhula sa mga galaw ng kalaban? Ginamit ni Grid ang Revolve Level 1. Sumayaw ka ng makapangyarihang sword dance na kalma. Pero makapangyarihan, parang mata ng bagyo. Sinasalamin ang lahat ng mga paparating na pag-atake sa loob ng 0.5 segundo ng pagcast na may 100% ng kapangyarihan. Usage restrictions, dapat nagkaroon ng isang sword-type weapon. Cost ng mana, 2,000 cooldown, 120 segundo, plus 9 failures effect ay na-activate na. Ang skill na bisect ay na-activated, 5 beses mo aatakihin ang target. Holy Light Gloves. Na-activate na ang epekto, 5 beses mo aatakihin ang target. Ang Doppelganger buong buo na sinasalo ang mga atake ni Grid. Gulat na gulat at sa isip-isip ni Piaro na siya ay lumalabas sa kanyang shell at mabilis na lumalakas. Sumisigaw at sinasabi ni Piaro na panahon na para ayusin. Huwag niya na siyang tigilan at atakihin niya na siya ng kanyang sword. Sinasabi ni Grid na tigilan na ang pagklingi at mawala na lang. Ginamit ni Grid ang length kill, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 times na combo. Ito ay nag-critical, natalo niya na ang Doppelganger at tumawa pa ito bago mawala. Ang tawa niya, tinatanong ng babae kung ano ang pangalang niya. Hindi niya maalala, pero miss niya na siya. Ang tunog ng tawa niya ang sarap pakingga. Ayos lang ba siya? Ang iyong stamina ay naubos dahil sa length kill na kapuna-puna ng maximum numbers of time. Bumaba na ang stamina mo sa 0, hindi ka makagalaw. Bawat sa mga Overgeared Guild members ay nakatikim ng pagkatalo ng hindi bababa sa 10 beses, 82 beses na natalo si Grid. Sa wakas nagtagumpay sila pagkatapos ng pinagsama-samang oras na 23 oras at 21 minuto. Tinalo mo ang misteryosong kagubatan na si Doppelganger na 153 taon na. Isang bagong liwanag ang dumating para sa kanila, dahil sila ay lumagpas na sa kanilang mga limitasyon. Pinagtatapik at pinagkukurat si Grid at sinasabi nila na kamangha-mangha siya Grid. Sinasabi ni Grid na mamamatay na siya, ang stamina niya ay naubos na.
Sinasabi ni Rigas na kumain siya agad ng potato hanggang kaya niya. Makakatulong ito, sa isip-isip ni Piaro na sayang hindi siya buhay nung era ni Muller at Pagma, pero siya ay nabuhay sa parehong panahon ng taong nagmana ng kapangyarihan ng Pagma. Ang tanging tao na maaaring akayin siya sa Realm of the Sword Saint ay siya. Duke Grid, hindi siya makapaniwala na ito ang tunay na anyo ng malakas na monster na yun. Pero hindi pa rin patay, namimilipit na. Sinasabi ni Lowell na nawala lang ang copied form, pero buo pa rin ang core. Kung pipigilan natin ito, ang mga kakayahan at katalinuhan nito ay mapapababa ng husto, kaya walang iba sa pagiging patay. Tinatanong ni Grid na hindi natin kailangang patayin, sinasabi ni Lowell na ang kapangyarihan nito ay sulit na gamit, bakit hindi nila iwanan para makarecover muna? Sinasabi ni Grid na tignan niya muna ang mga reward na nakuha nila, 6,300 gold, 8.5 million experience points, at around 40 enhancement stones, Guardian's Necklace. Rating, Unique, Set Durability, 23/23 Depensa, 35 Indomitable plus 30. Set Effect, Defense plus 100 Set Effect, Indomitable plus 50. Timbang, 15 Usage Restrictions, Level 300 Guardian Bracelet. Rating, Unique, Set Durability, 21/21 Depensa, 37 Indomitable plus 30. Set Effect, Defense plus 100 Set Effect, Indomitable plus 50. Timbang, 11 Usage Restrictions, Level 300 isang accessories na nabuo mula sa isang pirasyon ng doppelganger ng mahiwagang kagubatan, ito ay nagbibigay ng matatag na kalooban at pagtatanggol sa nagsuot. Sinasabi ni Vantner na nakakagulat na ang accessory ay nagbibigay ng defense, pero mataas rin ito. Ngunit kahit na isinasaalang-alang na walang ibang epekto, medyo kulang kasi yung pinagdaanan nila. Sa isip-isip ni Grid na may defense ito na komportable sa level 300 heavy gloves at boots. Mahalaga ito at katumbas sa paggamit ng ibang piece of armor, pero yan lang, ito ay walang attribute resistance. Bakit kailangan ito magkaroon ng indomitable stat ng lahat ng bagay? Indomitable. May tiyak na probabilidad na ma-invalid ang isang portion ng paparating na pinsala, mas mababa ang iyong health, mas mataas ang probabilidad. Tumaas ang mga epekto ng mas mataas na bilang, hindi maibigay ang stat point sa stat na ito. Sa isip-isip ni Grid na mga epekto ay nakakadismaya, at kahit 900 ang indomitable stat niya, hindi niya makita ang benefit nito, pero dahil hindi makagawa ng mga accessories ang blacksmith, nagpapasalamat pa rin siya dito. Sinasabi ni Grid na pwede niya ba makuha ang mga ito, sinasabi ni Tobin na walang ibang interesado dito, at siya ang pinaka-nag-ambag sa raid na ito. Kaya feel free to take it. Nagpapasalamat naman dito si Grid, kaya susunod na ito, Doppelganger's Greatsword. Rating, Legendary. Durability, 731/731. Kapangyarihan ng attack, 780 hanggang 1,516. Bilis ng attack, -6% timbang, 3,955 binabaliwala ang 20% ng depensa ng kalaban. Tataas ang power ng attack skills ng 20%. Mga usage restrictions, level 320, 2010 strength, advanced sword mastery level 2. Isang greatsword na kopya ng doppelganger ng misteryosong kagubatan kasama ng katawan nito. Kinopya nito ang gawa ng legendary blacksmith Pagma, pero ang kapangyarihan nito ay hindi may kumpara sa gawa ng Pagma. Sinasabi ni Pan na ito ay outstanding performance. Ang galing. Sa isip-isip ni Grid na greatsword talaga, lalo na yung epekto na tumataas ng 20% ng power ng skills niya. Pero hindi ito mas maganda sa failure, kaya wala itong kwenta. Sinasabi ni Pan na pero walang gumagamit nito, walang greatsword user sa Overgeared Guild, di ba? Sinasabi nito na sinubukan niya na ito dati, pero ang pinaggagawa niya lang ay swing lang ito. Sinasabi ni Lowell na bakit hindi niya subukan, Sir Grid. Ang two-sword style, sinasabi ni Grid na ang two-sword style. Dual wielding ba ang tinutukoy niya? Tinatanong ni Lowell na hindi niya ba pwedeng gamitin ang lahat ng equipment Grid. Sapat na ang lakas niya para dito, sinasabi ni Grid na ngunit kung magbubuhat siya ng dalawang mabibigat na sandata tulad nito, hihilahin lang siya pababa sa lupa at hindi na siya makakaswing. Sinasabi ni Lowell na baka posible kung magpapaturo siya kay Toon, na gumagamit ng dalawang claws, at Piaro, kung titingnan namin kung paano mapapabuti ang kanyang mga kasanayan sa pamamagitan ng lips and bond sa raid na ito, may potensyal siya na mahijitin ang kanilang imahinasyon,
Sinasabi ni Piaro na isang two-sword style na may great sword, imposible ayon sa teorya, baka iba kung ang successor ng pagma. Sige, subukan natin, sa isip-isip ni Grid na isang sword dance na may kapangyarihan ng attack ng failure na may multiplied sa great sword ng doppelganger. Nakakamangha na isipin lang, pero sobra kung kukunin niya ang lahat ng items na nakuha sa isang raid. Sinasabi ni Pan na nag-iisip na naman siya na habang maaari nilang ibenta at hiramin ang pera, hindi nila maibibigay ang legendary equipment sa ibang rankers, at sinasabi ni Pan na oo, at kung siya ito, tiyak na kaya niya. Tumigil na siya sa pag-aalala sa kanila at hamon sa sarili niya, sa isip-isip ni Grid na expectations and support, hindi siya sanay, nagpapasalamat naman si Grid sa kanilang lahat.